Mr. Chair, I directed Andalay the po, question to you. I am not finished my manifestation or answer to the query of Mr. Chairman. Mr. Please Chair, wait was to be the recognized. honorable... Congressman Marcolita, we Chairman. recognize. Mr. Chairman, I have Mr. authorized... Chair, Ano, you the have to- question was addressed to... Yung kultura ng korupsyon sa gobyerno para matuldukan na yung pagpalit-palit ng posisyon ng Gusto ko isang yun, ha? pamilya dahil ginagawa nilang hanap buhay ang pwesto sa gobyerno. At ako'y naniniwala na kinakailangan na nating Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kalyon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, ito po ang inyong likod syempre. Nag-iisa, Joe Malone, at maraming salamat po sa mga viewers natin abroad. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is January 16, araw ng Huwebes. Marahil sa ibang bansa ay Friday na o pwedeng Wednesday pa lang. Ganun pa man kung ano man ang araw sa inyo dyan at kung ano man ang date, magandang umaga, hapon at gabi sa inyo. At maraming salamat sa mga supporters natin, yung mga laging nakatutok sa Joe Malone TV, yung mga laging tumatambay at nakikinig dito sa programa natin. No? Meron lang akong mga konting ilang pasuyo, no? Dahil pag na-recognize kasi tayo ng na-identified tayo na DDS vlogger, nire-report tayo, minamamas-report tayo ng mga kalaban natin, nasa kapila. At ito naman si YouTube o si Facebook, nagpapaladesisyon. Pag maraming mass report, hindi tayo nire-recommend. Gaya na itong huling video ko. Kanina, hapon, in-upload natin. Nasa 1,000 pa lang. Hindi ni-recommend ni YouTube. Kaya talagang makikisuyo ako na paki-like and share yung video natin. Tapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako. Kasi kung nakasubscribe ka lang, tapos nag-upload ako, hindi siya mag-notify sa'yo. So, kailangan i-click mo yung bell para every time na mag-upload ako ng bago, which is araw-araw naman ako nag-upload, manonotify na ikaw. Kasi may nagko-comment kasi sa akin sinasabi nila sa akin, ang tagal ko raw hindi nag-upload. Araw-araw ako nag-upload. 2 video lagi ang ina-upload natin. So, na-realize ko na baka hindi ito kinlik yung notification bell kaya hindi niya napapansin na nag-upload ako araw-araw. Di ba? Okay? Attendance check po muna tayo mga kayo. Lalo-lalo na yung mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayo naroroon at nanonood o nagkikinig sa programa natin. No? Watching from Sweden, London, Hong Kong, Japan, o Bulacan, Pampanga, Laguna, dito sa Pilipinas, kahit saan man na kayo nandoon. Paki-comment naman dyan sa baba na malaman natin kung saan na inaabot yung video natin. And at the same time, magkaroon tayo ng YouTube engagement. Kasi humihina no? Humihina kasi nare-report tayo ng mga ayaw talaga lumaban ng patas na ito mga to. Grabe. Aba, matindi! Diba? My God, I hate drugs. Uy! Oh! Pampaswerte lang yan, Pampaswerte lang yan. Pampaswerte lang yan at baka sakaling swerte yan at matanggal yung shadow ban natin sa YouTube. Eto na. Bakit ba tinawag na the male version? Eto nga si Rodante, Congressman Rodante Marcoleta, nasa balota nyo ba to? Ang lakas ni Rodante ngayon. Ang lakas ni Kong Marcoleta ngayon. Sa Facebook man, sa YouTube, tingnan nyo yung sa community natin, 34,000 yung nag-like. Kaya Congressman Rodante Marcoleta, nung tinanong ko ang mga YouTube pips natin, yung mga nanonood sa pips, sa YouTube na kung iboboto mo ba si Congressman Rodante Marcoleta. Ang dami nag-like. Umabot na ng 34,000, 34,000. Tapos, ang dami nag-comment. 3,000 ata yung nag-comment o almost 4,000 yung nag-comment. Ang lakas ni Kong. Talang feeling ko, sure win to. Feeling ko mananalo to. Tapos, ang sunod natin pinost dyan si Attorney Vic Rodriguez. Kung iboboto nyo ba. Patala kayo sa community ko, meron tayong mga iilan mga doon. Ilan mga katanungan kung saan pwede kayong makipag-engage, makipagpalitan ng komento dun sa mga yon. Pero basta walang mag-aaway.
Ang inyo pong lingkod, si Joe Malone TV, humingi po ng konting suporta sa inyo. Sana makapag-like and share kayo doon sa video natin. At alam mo na, kasi nasa shadow ban tayo. O eto na, panoorin natin itong maikling ads ni Congressman Dante Marcoleta at kung bakit tinawag to na, sa tingin ko kung bakit tinawag to na male version ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Kasi talagang meron tayong clips dito talagang may tapang Alam mo yon, may pangil. Hindi siya basta-basta na uupo lang sa isang tabi tapos, di ba? Ang kailangan kasi natin dito sa Pilipinas, sa mga politiko, kailangan syempre unang-unang maka-Diyos. Di ba? Dahil pag nagkikinig sa Diyos, nagkikinig sa tao. Pag hindi nagkikinig sa Diyos, walang kwenta tayo para sa kanila. Tapos sigit sa lahat, syempre may alam sa batas. Di ba? Importante yan. Di ba? Tapos tao ang inuuna. Di ba? Tayong Pilipino ang inuuna bago yung sarili at bago yung mga kapwa niya politiko o yung mga kaalyado niya. Asan na? Ayan na. Issue ng bayan nating pag-usapan at bigyan natin ng reaction mamaya. Sir, ano ba yung trip natin? Dating gawi. Oo, boss. Yung magmumukha akong kagalang-galang. Ang kailangan natin, malinis. Alam mo ba yung mga tumatakbo na yan sa eleksyon? Sobrang pabida. Tama ka, boss. Sikat lang sila. Puro paandar. Pero, wala namang alam at kakayahan. Totoo yan. May mga pabida dyan. Eh, ang kailangan na natin, Madami. yung may tunay na malasakit sa bayan. Kaya kailangan natin ng maayos na basehan sa pagpili ng kandidato. Mhm. Yung hindi karapat-dapat, tanggalin na sa listahan. Kamis talaga si Senador Miriam Defensor Santiago noon. Grabe. Yun ang tipong senador na may paninindigan at taglay na talino. Totoo yun, ha? Nga magkaroon ulit tayo ng ganong senador. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all, because that is guided by the tradition. Ayan, si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Sabi nga nila, yan ang lalaking bersyon ni Senator Miriam. Yan ang klase na kandidato na gusto ko. May malasakit at magmamahal sa bayan. Ayan ang hinahanap natin ngayon. Hindi lang matalas at matalino. Hindi malinis pa at pulido ang serbisyo. Ang in-affirm ng court, yung suspension, hindi yung pagbabayan ng maximum fine. Meron kang intellectual dishonesty rito Sana si Marcoleta ang iluklok natin sa Senado. Yung may alam sa paggawa ng batas at may prinsipyo. Yan ang dapat na nasa Senado. Maayos, malinis at pulido. May integridad. O boss, kay Marcoleta, may pag-asa pa. Save our country, save our country, Marcoleta! Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Number 1, ito sa survey. Pati sa mga comment section, pati sa mga post natin sa Facebook, ang daming sumasagot. Siyempre, hindi naman lahat. May mga kumukontra din. Sa YouTube dito, ang dami. Daming may gusto. Pagsasabi nila, number 1 sa balota. Ako, boboto ko to, definitely. Kasi gusto ko yung estilo niya no? Gusto ko yung estilo niya at na kahit pa paano, napag-aralan din naman natin yung pagkatao ni Congressman Dante Marcoleta. Sa panahon ngayon, hindi na tayo gaya ng dati na tahimik, nakatikom ang bibig. Ngayon, panahon ng social media, mas madaling pumicture, mas madaling magkumuha ng video, mas madaling kumuha ng mga photo. Kung may nakikita tayong mga katiwalian, nakikita natin. We have all the means, no? Mag-e-effort lang tayo na hanapin sa Wikipedia, sa mga social media pages nito, mga to, ng mga kandidato. At makikita natin, mapag-aaralan natin kung ano yung karakter nitong tao na to, di ba? Ng bawat politiko, pati na rin kung ano yung mga yung mga plataforma nila, di ba? Isa sa mga plataforma ang gustong isulong ni Congressman Dante Marcoleta, yung mababang kuryente. Kasi naniniwala siya na pagka naisulong na bumaba yung kuryente, magpupuntahan na yung mga investor. So pag nagpuntahan na yung mga investor, anong gagawin? Siyempre mag-i-invest dito, makakapag-hire o makakapagbigay ng mga trabaho sa Pilipino. Kasi siyempre, pag pumunta na invest
pumunta mga investor dito, syempre, ang manpower niyan, yung mga Pilipino na, hindi naman pwede magpapadala sila dito. Siguro sa mga higher position, di ba? Pero doon sa mga karamihan, usually, ang inahire na nila, yung lokal sa Pilipinas. So, yung mga Pilipino yun, na makakapagbigay ng trabaho sa mga bawat Pilipino. Isa yon sa mga ano niya, sa mga plataforma niya. At higit sa lahat, ito, ano to, may alam sa batas kasi attorney to di ba? Yun ang isa sa mga kailangan natin. Ganun talaga. Minsan, may mga iba, siguro nagko-comment na hindi nga daw nila, wag daw iboto to si Congressman Dante Marcoleta. Siguro, baka hindi nila na ginawa yung assignment nila. Hindi nila ginawa yung kanilang homework na alamin yung bawat. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Kasi tayo, marami na tayong alam at aware naman tayo sa mga politiko tayo, 'di ba? Pero mas marami pa palang walang alam. I mean, hindi aware sa mga nangyayari sa politika, sa Pilipinas, sa gobyerno natin, hindi nila kilala yung mga politiko na pwede nilang iboto. Ang nangyayari, nakakapaglukluk tuloy tayo ng tiwali, 'di ba? Ng mga politiko na corrupt. Kasi hindi natin, in the first place, hindi natin ginawa yung assignment natin na alamin, magkaroon ng sariling sa atin ng background investigation nang sa ganun, makilala natin yung character at yung personality at yung kakayanan, yung capabilities na itong politiko na napupusuan natin. Ito, male version daw ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Bakit? Alamin natin, ito yung isa sa mga video ni Congressman Dante Marcoleta kung saan nakasagutan niya si Paduano dito. Andalay po. Mr. Chairman, I call the right. The question was addressed to the mandate and authority to audit accounts on the expenses or expenditures of government is only the COA. I am raising a constitutional issue before this committee, Mr. Chair. We cannot arrogate upon ourselves the principal mandate reposed to the COA. It is the Constitution itself which gave them that responsibility, that authority and mandate. Where in Article 7 of the Philippine Constitution, which is the grant of legislative power, can this committee arrogate upon itself that particular mandate? I would like that question to be answered, Mr. Chair. Diba? Iba yung iba yung may alam sa batas, no? Na nakakapagsalita ng mga artikulo-artikulo. Tayo, syempre, tayong mga walang alam sa batas, na hindi naman mga attorney, syempre hindi familiar yung mga article na yan. Pero dito kay Attorney Marcoleta, at least nai-inject niya kasi may alam sa batas di ba? Saka yung ganitong klaseng tapang, ganito yung dapat na binoboto natin. Kasi alam natin na sasagutin nila yung mga taong alam nilang tiwali, di ba? Thank you, Congressman Marcoleta. The Chair would like to recognize the Honorable Congressman Paduan. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just to clear it out with regards to the jurisprudence that's cited by the Honorable Marcoleta with regards to Ong versus Senate. That is true. No, that the resolution of the Supreme Court favors Lincoln Ong, but that is a question of due process because Lincoln Ong was cited in contempt. Now, question the case of Mr. Chair, I direct the question to you. I am not finished my manifestation or answer to the query of the Honorable Marcoleta. Mr. Chairman. Mr. Chair, was the Honorable Congressman Marcoleta would like to Chairman. recognize. Mr. Chairman, I call the right. Paduano, you the have question was addressed to Congressman Marcoleta, let me first recognize Congressman Paduano. Before you answer, before you recognize him, Congressman Marcoleta, you are out of order. I deserve, Mr. Chair, an answer. Di ba? 1 minute suspension declared by Chair. Walk out si Paduano. Bakit sa'yo? Pinuntahan pa. Pinuntahan pa ni Congressman Dante Marcoleta. Di ba? Yan yung sinasabi natin. Yan yung ganyang klaseng tapang, no? Yan yung kailangan natin. Lalong-lalo na sa Senado. Senado man o Kongreso, no? Sa House man o sa Senate. Yung mga ganyang klase. Kasi, tinan mo, pinuntahan pa niya talaga.
Siyempre, kailangan nasa tama din. Hindi naman porkit tapang, puro tapang na lang. Dapat siyempre yung nasa tama, yung nasa basto. Pero ito si grabe ito, di ba? Kita nyo naman kung gaano ka okay eh. Okay itong si Congressman na Dante Marcoleta. Kasi yung karakter niya, tsaka yung political will no? Kikitang-kita natin the way na magsalita siya, lalo-lalo na yung nagsalita siya sa INC rally. Di ba, na talagang binira niya, tinira niya yung Quadcom na inaano niya na ang daming problema ng bansang ito. Bakit kailangan usigin tapos 4 na committee pa? Usigin ang iisang departamento which is yung OBP o yung Office of the Vice President. 'Di ba? Yung ganitong klase. Ito mga kayo nilalatag ko lang sa inyo yung mga kandidato na alam natin na kaya tayong ipaglaban at may posibilidad na talagang tayo ang unahin, mga Pilipino. Kasi huwag tayong maghahalal ng mga politiko na ang intention nila, ang interest nila sa sarili. Dapat ang interest sa taong bayan. Kasi unang-una, tayo ang mag-aano sa kanila ang maghahalal sa kanila. Tayo ang magpapaupo. Tayo ang may power natin yon. Lahat ng boboto na Pilipino, power natin yon para mailuklok natin yung mga ganitong klaseng politiko. Congressman Rodante Marcoleta. Sana mapalitan na ng Senator Rodante Marcoleta. Pati na rin to, ang susunod natin na pag-uusapan si Attorney Vic Rodriguez. Attorney din, di ba? Senatorial aspirant din. Ito yung plataforma naman niya na ibalik yung plunder case at ibaba yung threshold na from 50 million, gagawin na lang 5 million at ibalik din yung death penalty para sa mga plunder cases at pati na rin sa drugs. Pakinggan natin mga kayon. Courtesy from Sagot Kita, Attorney Vic Rodriguez. Totoo yun, Cheryl. Meron akong hugot, meron pinanggagalingan at dapat lahat ng Pilipino ay may hugot. Sapagkat patuloy ang pambubudol at sinasalaula ang ating pambansang budget, ang pera ng mamamayang Pilipino. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At tinanggap ko ang hamon upang pamunuan ng war on corruption. At ito ang dahilan kung bakit tayo ay kumakandidato bilang aplikante ninyo sa Senado, bilang senador, ay aking pinamumunuan ng war on corruption. Nais kong isabatas ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder. At bago natin maibalik yung death penalty, nais ko munang amyendahan yung batas ng plunder, Cheryl, at ibaba natin yung threshold nito at going from 50 million pesos to 5 million pesos na lamang. Naman yan. O sige, mamaya. Malaking pera yung 5 million. Oo, Cheryl. malaking Yung 5 pera million, yun. Pangarap na yan ng maraming Pilipino na magkaroon at may pamana sa kanilang mga anak. Mamaya, hihimayin po natin yung isa. Sabi nyo nga, kung po, may hugot kayo. Hugot na ang sinasabi nila ay dahil nawala ka sa kasalukuyang administrasyon. Pero doon sa... Let me just correct that. Ang hugot ko dahil tuloy-tuloy ang pangbubudol ng Marcos administration. Ang hugot ko dahil patuloy na linulustay yung kaba nating mga Pilipino. Not for anything personal. Nothing personal. Yes. But with your family. Nung nagde-desisyon ka, saan ba pumasok? Kailan? Nagsimula yung parang, consider mong tumakbo ng national post to consider that. Ano ang kwento behind that? Nung nagsimula siguro ito mga March or April, nung unang nabanggit ni Pangulong Duterte na why don't you run for senator this coming next year election. Ang tugon ko kay Pangulong Duterte, kaya ako Mr. President, tutulong na lang ako. Mas komportable akong behind the scene. Mas komportable ako, bigyan mo lang ako ng isang sulok. Pag-isipin mo ko Magaling din to hours a day, si Atty. I'm alright. I'm going to give my all. I will help you. I will support you. Or whoever will be the task to lead yung tunay at maisog na oposisyon. At nag-progress yung aming usapan. And I only decided to run, to accept the challenge na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon noong October 5. Noong 3 days before the filing and the last day of the filing. Kaya kung mapapansin ho ninyo, talagang wala tayong billboard. At hindi rin naman ako nagugulat yung kulang pa sa awareness because I only decided last October 5, kinausap ko rin ang aking may bahay, yung mga anak ko, yung tatlo. I was gonna ask, ano yung kanilang reaksyon? Yung asawa ko ay talagang ayaw nun sa limelight Ayaw nun sa politika. Pero nakita niya nung aming linunsad yung libro, yung Kingmaker the hard copy sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, yung init nung tanggap nung ating mga kababayan. At the same time lahat nagrereklamo na naawa na sa nangyayari sa ating bansa at hindi na matanggap yung malawakang korupsyon. Nakikita, nararamdaman naman lahat yan. Kanya nga may malaking pagkilos ng isang araw sapagkat hindi na natin pwedeng palagpasin ito. Ang sabi mo nga, tatakbo ka kasi hindi mo na kayang sikmurain yung umano'y korupsyon sa pamahalaan. War on corruption naman ito. Ano yung nakita mong korupsyon? Simulan natin sa budget. Yung unprogrammed appropriation.
Yan. In 2025, pinirmahan yung unconstitutional budget for 2025. Siniro ang PhilHealth. And then linagak yan lahat doon sa unprogram appropriation at pork barrel at ayuda na pinangungunahan ng mga mambabatas. That is corruption, Cheryl. At hindi naman kinakailangan sa pagmumudmud ng tunay na ayuda. Iba yung ayuda na pinamumudmud ng mga mambabatas. Iba yung 4-piece. Dapat kailangan alam din ho natin ito. Dalawang klase po yan, yung conditional cash transfer, yung merong conditionalities, kagaya ng kinakailangan panatilihin mo sa eskwela yung mga anak, yung mga nanay dapat nagkakaroon ng periodic check, yung mga bata dapat pinapabakunahan. Yung ayuda na pinangungunahan ng mga mambabatas, unconditional cash transfer yan. Walang buting idinudulot yan. At pag pinamimigay, kinakailangan nandun yung mambabatas. Kinakailangan nandun yung kanilang mga tarpaulin posters. That is corruption kahit anong pang paliwanag yan. Corruption yan. AIX, AKAP, pati na nga raw yung tupad. Sabi ni Mayor Benji Magala, yung 777. Grabe yun, yung 777 na yun. million per congressman or congresswoman nasasama sa kanilang pinuno kung saan man siya pupunta para magmudmud ng AIX. Grabe yun. At ayuda at AKAP. At pinaalalahanan po yan mga kapatid dahil napapag-usapan namin ni Attorney Vic ng COMELEC. Ano po? Although kasi ang hirap ngayon, hindi pa talaga campaign period. Ano po? So pwede pa. Pero ang aming pong paalala, yan pong nakukuha yung tulong na ayuda mula po sa AIX or AKAP man or TUPAD. Yan po ay pera natin. Yes. Tama. Pera po yan ng Taxes. taong bayan. Hindi po yan pera ng nakaharap o humaharap sa inyong politiko. Maaring sila po ay naging means kasi nga sila yung nasa posisyon. Ano po? Sabi nga ni Attorney Laudianco ng COMELEC ay maaaring may recommendation mula dito sa mga nakaposisyon. But then again, this is just a recommendation. The reason why dapat na makatanggap kayo niyan ay because you are qualified at hindi ka dapat malakas. Kung malakas ka lang, hindi na po matino yung hinihinga. Maliban sa hindi ka matino dahil malakas ka, nanghihingi ka na alam mong you're not qualified, pati yung nakaposisyon dyan, hindi po yan matino. Again, yan po ay pera ng taong bayan. Yes. Hindi po yan pera ng kahit sino mang politiko, kahit ni Pangulo, hindi po niya yan pera. Yan po ay ating mga buwis. It is my duty to explain to the Filipino people sa pinaka simpleng pananalita kung ano yung unprogram appropriation. Ba, magaling to eh. Parang home budgeting lamang po yan mga kababayan. Yung unprogram appropriation, ito po yung wish list, yung pangarap, yung luho, yung kapritsyo na hindi priority. Pag may sobrang pera lang si tatay at nanay, baka pagbigyan ka. Pero Kunwari. hindi yan priority. Ayan, kunwari, 'di ba? Ayan, yung mga pagkain natin, yung monthly bills, ayan, yan yung talagang prioridad nyo po. Tapos may on the side ka, ay bibili akong basketball, Bagong iPhone. bagong cellphone, oo, ganyan. Yun yung program. Hindi kinakailangan. Na hindi kailangan. Gusto mo, pero hindi kinakailangan. Na kahit Okay. hindi ka magkaroon, hindi magbabago ang iyong buhay at hindi kayo magiging malungkot. Yan ang ibig sabihin ng program appropriation in relation to home budgeting. Sinabi mo na ibabalik mo ang death penalty para sa kasong plunder at droga. Okay, bakit specifically ito para sa mga kasong ito, plunder and illegal drugs? Sapagkat ako naniniwala, Cheryl, na ang ating bansa at kaya maraming mahirap, the alpha and the omega of the many ills of our country is the budget. Yung yearly piece of legislation that Congress passes year in, year out. Yan ang pinagmumulan ng ating kahirapan. Kaya ako nais ibaba yung halaga ng plunder from 50 million to 5 million para matuldukan na yung kultura ng korupsyon sa gobyerno, para matuldukan na yung pagpalit-palit ng posisyon ng Gusto ko isang yun, ha? pamilya dahil ginagawa nilang hanap buhay ang pwesto sa gobyerno. At ako'y naniniwala na kinakailangan na nating simulan yung war on corruption at alam ko kung paano gawin ito. By amending first the plunder law, reducing the threshold from 50 million to 5 million, many are reaching out at sinasabi, baka pwede 1 million na lang. And I also agree with them dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw Yes. regardless of the amount. At pag naibalik ko Maliit yan man o bilang malaki. senador ninyo, aking ipapanukalang ibalik ang death penalty bilang kaparusahan sa sino mang mapapatunayang guilty sa kasong plunder. And of course, yung droga. Yung droga, specifically, doon sa mga taong gobyernong magiging sangkot dito sa pagpapalaganap, manufacturing, at yung importation, at yung mga banyaga na magpapasok, magpoprotekta, magpapalaganap ng illegal na droga sa ating bansa. Yang dalawang bagay na yan. At Tapos wala makakapagsabing anti-poor itong pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga dahil walang mahirap na nagnanakaw sa gobyerno at wala ring mahirap na nagiging source ng funding ng illegal na droga. Yes. Yung kanyang presidency, kinukonsidera na ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Dapat naman yun, Anong sapagkat take on higit that? na malaking boto ang ibinigay sa kanya ng mamamayang Pilipino, 32 million, higit na malaking boto kaysa sa Pangulo. So isang, kumbaga, sa boxing siya yung mandatory challenger pagdating ng 2028. But it's all up to Vice President Inday Sara Duterte kung talagang gusto niyang tahakin yung landas sa magiging Pangulo. But kung siya'y tutuloy, marapat lang, sapagkat higit na malaki ang kanyang boto nung huling halalan, 32 million Filipinos ang bumoto ng malaya, konstitusyonal at legal kay Vice President Inday Sara Duterte.
ngayon ay nahaharap siya sa impeachment. Although, ayun na, kaya nagkaroon ng peace rally na wag ituloy, nagsabi rin ang Pangulo na wag nyo nang ituloy yan, wag na nating pagtuunan pa ng panahon dahil mas maraming trabahong kailangang unahin. Naniniwala ka ba na yung mga panawagan na impeach si VP Sara ay para pigilan siyang tumakbo sa 2028? Yes, yan panay politika at yan ay political persecution. Oo, Ang dapat malinaw. unahin natin kesa itong mga impeachment na ito, yung problema ng inflation, yung problema ng corruption, yung problema ng kawalan ng trabaho, Yes. yung kawalan ng underemployment, yung problema ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Yan ang dapat tutukan, yung tumatago sa sikmura ng ordinaryong Pilipino, hindi panay politika. So sang-ayon ka sa panawagan ng Pangulo ni PBBM on that? Sang-ayon ako sa panawagan ng hakbang ng maisog. Sang-ayon ako doon sa panawagan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na tigilan itong impeachment na ito. Tigilan na itong political persecution na ginagawa nila hindi lamang kay Vice President Inday Sara Duterte, kundi pati kay Pangulong Duterte at lahat ng nagpapahayag ng honest dissent. Okay. Malinaw So malinaw, no? Nilalatag lang natin itong dalawang senatorial aspirant na to, si Congressman Dante Marcoleta, pati na rin to si Attorney Vic Rodriguez, kung ano yung mga iilan na mga plataforma nila at mga plano nila kung sila ay papalarin at mananalo na bilang senador sa 2025 mga kayon. Ito na. At least may idea kayo. So, kailangan nyo lang maghukay pa ng onte para malaman natin. Pero at least nilatag natin dahil gusto ko malaman nyo dahil sa May 12, yun ang pinakamalaking kapangyarihan natin bilang mga botante na para pahintuin na yung corruption dito na nangyayari sa Pilipinas. Di ba mga kayon? Male version ni the late Senator Miriam Defensor Santiago, ito si Congressman Dante Marcoleta, sobrang lakas nito. Ang laki ng agwat niya sa mga dating nangunguna sa survey. Ano pang hinihintay niyo mga kayon? Baka ito na yung pag-asa. Kaya kung ako sa inyo, alamin natin kung sino talaga yung mga politiko na talagang tutulong sa atin at uunahin yung taong bayan kaysa yung sa pangsarili nilang interest. Di ba mga kayon?